May mga kwento sa Biblia na tungkol sa mga taong hindi nagkamali. May mga taong parang laging matatag, pero may isang kwento sa Biblia na mas malapit sa atin. Kwento ng isang taong nadapa, isang taong umatras, isang taong sumuko sa gitna ng laban. Pero hindi doon nagtapos ang kanyang kwento, dahil minsan ang Diyos ay hindi naghahanap ng taong hindi nadapa. Ang hinahanap niya ay taong babangon muli. Ang pangalan niya ay Juan Marcos. Kilala natin siya bilang Mark. Bata pa lamang si Mark, iba na ang paligid ng kanyang kinalakihan. Ang kanyang ina ay si Maria. Ang kanilang bahay sa Jerusalem ay hindi ordinaryong bahay. Ito ang bahay kung saan nagtitipon ang mga Kristiyano. Isipin mo ang eksena, madilim na gabi, tahimik ang lungsod dahil sa takot sa mga Romano. Sa loob ng bahay, may mga taong nagdadasal, umiiyak, humihingi ng himala dahil si Pedro ay nakakulong. At sa kalagitnaan ng kanilang panalangin, may kumatok sa pintuan. Lumabas ang isang batang babae para tingnan kung sino, at nang marinig nila ang boses, napatalon siya sa tuwa. Si Pedro iyon, nakalaya sa kulungan. At nang marinig ng mga tao sa bahay ang kwento, marahil nandoon si Mark, isang batang nakikinig, isang batang nakakakita kung paano kumilos ang Diyos sa gitna ng panganib. At marahil sa gabing iyon, may tinanim na binhi sa puso niya. Lumipas ang mga taon, lumakas ang simbahan, at dumating ang panahon ng unang missionary journey. Dalawang lalaking puno ng apoy ang tumayo para dalhin ang ebanghelyo sa ibang lugar, si Pablo at si Bernabe. At may isang kabataang sumama sa kanila. Ang kanyang pangalan, si Mark. Siguro, puno siya ng excitement, adventure, bagong lugar, bagong karanasan. Pero hindi niya alam na ang landas ng ministeryo ay hindi puro tagumpay. Minsan, puro ito pagod, puno ng gutom, puno ng panganib, puno ng pag-uusig. So habang naglalakbay sila sa iba't ibang lugar, naging mas mahirap ang kanilang misyon. Mainit na mga disyerto, mapanganib na mga kalsada, mga taong galit sa kanilang mensahe. At sa isang punto ng kanilang paglalakbay, biglang umalis si Mark. Iniwan niya sina Pablo at Bernabe. Umuwi siya sa Jerusalem. Hindi sinabi ng Biblia ang eksaktong dahilan. Siguro natakot siya, siguro napagod siya, siguro hindi niya kinaya ang pressure. Pero isang bagay ang malinaw, umatras si Mark. At sa ministeryo, ang pag-atras ay may malaking epekto, lalo na sa mga taong umaasa sa'yo. Pagkatapos ng ilang panahon, nagplano ulit sina Pablo at Bernabe na maglakbay, isa na namang missionary journey. At sinabi ni Bernabe, isama natin si Mark. Pero tumutol si Pablo. Para kay Pablo, hindi siya mapagkakatiwalaan. Iniwan niya sila noon. Papaano kung gawin niya ulit? At dahil dito, nagkaroon ng matinding pagtatalo. Dalawang dakilang lingkod ng Diyos naghiwalay ng landas. Sumama si Bernabe kay Mark, habang si Pablo ay nagpatuloy kasama si Silas. Minsan, ang pagkakamali natin ay nagiging dahilan ng pagkawala ng tiwala ng iba, at masakit iyon. Pero may isang taong hindi sumuko kay Mark, si Bernabe. Ang pangalan ni Bernabe ay may kahulugan, anak ng nagpapalakas ng loob. Nakakita siya ng potensyal kay Mark. Hindi niya nakita ang pagkakamali, nakita niya ang posibilidad. Kaya isinama niya si Mark sa kanyang paglalakbay. Tinuruan, hinubog, pinatibay. At doon, nagsimulang magbago ang buhay ni Mark. Dahil minsan, ang kailangan lang ng isang taong nadapa ay isang taong maniniwala sa kanyang muli. So habang lumilipas ang mga taon, nabago si Mark. Ang dating umaatras, natutong tumayo, natutong magtiwala, at ang dating iniwan ang misyon ay naging isa sa mga pinakamahalagang manunulat ng ebanghelyo. Isinulat niya ang ebanghelyo ni Mark, isang aklat na mabilis, direkta, puno ng aksyon, isang ebanghelyo na nagpapakita kay Jesus bilang lingkod na gumagawa. At sinabi ng kasaysayan na ang karamihan sa kanyang isinulat ay mula sa mga kwento ni Pedro. Ang batang nakarinig ng kwento ni Pedro
Pedro sa bahay ng kanyang ina. Ngayon ay siya na ang nagsusulat ng kwento ni Jesus para sa buong mundo. Sa huling bahagi ng buhay ni Pablo, habang siya ay nakakulong sa Roma, sumulat siya ng liham kay Timoteo at may isang linya doon na napakaganda. Isang linya na parang paghilom ng sugat ng nakaraan. Sinabi ni Pablo, isama mo si Mark kapag pumunta ka dito dahil kapakipakinabang siya sa aking ministeryo. Isipin mo yon, ang taong minsang iniwan niya dahil sa pagkadismaya, ngayon ay tinawag niyang kapakipakinabang. Ang taong minsang umatras, ngayon ay mahalaga na sa gawain ng Diyos. Marahil maraming Mark sa mundo ngayon, mga taong minsang nagsimula ng maayos pero dumating ang panahon na sila ay napagod, natakot, nadismaya at umatras. May mga taong nagsabi sa kanila, hindi ka na mapagkakatiwalaan, hindi ka na pwede sa ministeryo, nasayang na ang pagkakataon mo. Pero ang kwento ni Mark ay paalala na ang Diyos ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. Ang pagkakamali mo ay hindi ang huling kabanata ng iyong buhay. Ang pag-atras mo ay hindi nangangahulugan na tapos na ang iyong misyon, dahil ang Diyos ay dalubhasa sa pagbangon ng mga taong nadapa. At marahil ngayon may mga taong nakikinig na pakiramdam niya ay nabigo siya, pakiramdam niya ay hindi na siya magagamit ng Diyos. Pero tandaan mo ang kwento ni Mark, ang batang umatras sa misyon, ang siyang naging manunulat ng isa sa mga ebanghelyo na nagbago ng mundo. Dahil sa kaharian ng Diyos, ang pinakamahalagang kwento ay hindi kung papaano ka nadapa, kundi kung papaano ka bumangon muli sa biyaya ng Diyos. At kung ginamit ng Diyos si Mark, maaaring ang susunod na kwento ng pagbawi ay ang kwento mo.